Sumulpot ngayon ang posibilidad ng tambalang Sara Chavit sa 2028. Sara Duterte sa pagkapresidente at ang negosyante at dating Ilocos Sur Chavit Singson bilang bise. Ang mga nagsusulong nito mag-iikot na raw sa buong Pilipinas. Alamin ang buong detalye sa balitang hatid ni Paul Motivon. Opisyal nang inilunsad sa Quezon City ang Sara Chavit 2028 Nationwide Caravan Grand Launching na pinangunahan ng iba't ibang support groups bilang simula ng pagpapalawak ng kampanya sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Sa inisyatiba, inilalatag ang posibleng tandem ni Vice President Sara Duterte bilang Pangulo at ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson bilang Vice Presidente sa 2028 elections. Ayon sa mga nagsusulong, umaabot sa 700 organisasyon mula Luzon, Visayas at Mindanao ang nagpahayag ng suporta na itinuturing nilang indikasyon ng lumalakas na panawagan para sa naturang tambalan. Ang movement na ito ay composed ng 700 groups, parallel groups ang sumusuporta po dito sa na to. So kabilang na dito ang kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas Incorporated na composed nito ay nasa more than 10 million members kami na sumuporta noon kay Bongbong Marcos. Now nasa Sara Duterte na ang organisasyon na ito. Iginit ng grupo na isinusulong ng kanilang tandem ang maayos at mahusay na serbisyo publiko na nakatuon sa pagkakaisa, kaayusan at pagbawas ng pagkakawatak-watak sa politika. This is not a matter of na kung gaano ang bilang o dami. Ito po, ang magkukumbinsi po kasi sa ating mga mamamayang Pilipino para magboto ng tamang kandidato ay ang nararanasan natin ngayon na sobrang kahirapan. Kaya sila mismo ay makukumbinsi na maghalal ng tamang kandidato. Sara Chavit, 2028, yan po ang isinusulong namin. Kasabay nito, sinabi rin ng mga taga-suporta na ang mga isyong kinakaharap ni Duterte, kabilang ang usapin ng impeachment, ay bahagi umano ng politikang layuning pahinain ang kanyang kredibilidad. Ang ginagawa nilang fake impeachment ni VP Sara, walang kwentang impeachment na yan. Alam ko, hindi magtatagumpay yan. Ang kasamaan, hindi magtatagumpay laban sa magandang asal po ng tao. Gayunman, aminado ang mga grupo na wala pang opisyal na pahayag mula kina Duterte at Singson hinggil sa anumang planong pagtakbo sa 2028 elections. Sa kabila nito, tuloy ang kanilang karavan at pagpapalawak ng suporta sa iba't ibang sektor habang patuloy na lumalakas ang diskusyon sa maagang paghahanda para sa 2028 polls. Patuloy na minomonitor ang naturang inisyatiba habang hinihintay ang magiging opisyal na pahayag ng dalawang personalidad kaugnay sa 2028 elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Piniling magtrabaho ni Vice President Sara Duterte kaysa dumalo sa impeachment hearing laban sa kanya ng House Committee on Justice. Alamin ang naging schedule ng Vice Presidente sa report na ito ni Jason Rubrico. Tuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, tinalakay ang testimonya ng National Bureau of Investigation kabilang ang umano'y pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero sa halip na dumalo, mas pinili ng Vice Presidente na magtungo sa pagbubukas ng Extra Plus Ordinary, the Vice Presidents of the Philippines pop-up exhibit sa isang mall sa Laguna. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya ang layunin ng exhibit na ilapit ang kasaysayan sa mga tao. To honor nearly a century of service, we are bringing this exhibit to 90 locations across the archipelago. Because history should not be locked inside museums. It should be brought to the people. It belongs where the people are. Tampok sa exhibit ang kasaysayan ng Office of the Vice President at ang ambag ng mga naging Vice Presidente ng bansa. Ayon pa kay VP Sara, madalas na hindi nabibigyan ng sapat na pagkilala ang posisyon ng Vice Presidente. Sa matagal na panahon, ang Vice Presidency ay itinuturing na isang posisyon ng paghihintay. Ngunit
Ibang kwento ang isinasalaysay ng exhibit na ito. Idinatala nito ang 14 na leader na humawak sa pwestong ito. Pinangalagaan nila ang Republika sa mga pinakamahirap na sandali ng ating bayan. Dagdag niya, hindi gaanong napapansin ang papel ng mga vice-presidente sa kabila ng kahalagahan ng kanilang kontribusyon lalo na sa panahon ng krisis. Hindi sila laging nakakakuha ng palakpak. Hindi sila laging naaalala. Ngunit sa panahong kinakailangan ng bansa ang katatagan, nandoon ang ating mga vice presidents. This is the real story of the vice presidency. Not power, not prestige. Ordinary people with extraordinary love for the Philippines. Sa huli, hinikayat ni VP Sara ang publiko na bisitahin ang exhibit. Bukas ang exhibit hanggang May 13, 2026. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Samantala, inahayag ng isang dating mambabatas mula Misamis Occidental na walang mapapala ang mga Pilipino kapag ma-impeach si Vice President Sara Duterte. May mensahe rin ang dating kongresista sa ikalawang Pangulo. Narito ang balita. Walang mapapala ang mga Pilipino. Ito ang iginiit ng dating mambabatas at ngayoy provincial chairman ng Partido ng Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS na si Engineer Diego T. kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. Sa panayam ng SMNI News, sinabi ng dating kongresista na mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay dati nang nagpahayag ng pagtutol sa impeachment laban sa Vice Presidente. Ako, hindi lang ako ayaw sa impeachment, kundi galit ako sa impeachment. Sinabi na ni Presidente BBM, di ba? Nabanggit na niya dati na wag na ituloy yung impeachment. Very divisive. Divisive kasi kung pabor ka sa impeachment, matutuwa ka. Kung hindi ayaw mo naman, magagalit ka. Kung ang desisyon naman na ayaw sa impeachment, magagalit naman yung kabila. So, hati-hati ang mga tao sa Pilipinas. Kaya Tungkol naman sa isyu ng paggamit ng confidential funds at mga alias gaya ng Mary Grace Piatos, sinabi ni T na normal ito sa mga government operations para sa seguridad. yung mga piatos, yung mga pangalan nun. Lahat ng LGUs sa buong Pilipinas, almost all LGUs, meron silang confidential fund. Gagamitin yan for the peace and order situation ng kanya-kanyang bayan. Ganon din ang halos lahat ng mga department ng national government. So hindi mo naman pwedeng banggitin kagad ang pangalan kung sino yung intelligence mo, kung sino yung espiya mo, kung sino yung tutulong sa'yo, di mamamatay yun, babaril yun, mahuhuli yun. Kaya meron silang mga alias. Kasunod nito, sinabi rin ng dating kongresista na kung totoo ang aligasyon ng pagbabanta laban sa First Family at sa dating House Speaker na si Martin Romualdez, dapat ay ang mga ito ang magsampa ng kaso. Ba yung sinabi na papatayin yung First Family, parang ganyan. Dapat si Presidente ang mag-file ng kaso, hindi ang mga congressman. Nagtataka rin siya kung bakit hanggang ngayon ay wala pa umanong konkretong ebidensya na nailalabas sa impeachment proceedings. Tama yung word na yun, fishing expedition, kasi wala silang ebidensya. Binigyan din ni T na dapat panindigan ni Pangulong Marcos ang nauna nitong pahayag na huwag ituloy ang impeachment laban kay VP Sara. Problema lang kasi sa Presidente din, dapat walk the talk, no? Dapat kung ano yung sinabi niya, ipa-implement. Ayaw namang sumunod ng Congress. Aminado rin siya na nawalan na siya ng tiwala sa kasalukuyang Kongreso. Ako rin, nawawalan na rin ng tiwala. I was there noong 18 Congress. Mas marami pa ang contractor kaysa abogado, di ba? Dapat Congress legislative. Bagay dyan yung mga lawyers, no? May alam sa kung anong mga balaod natin. So, nandyan ako noong 18 Congress. First hand ko nakikita. Buti nga noon, binanggit ni Presidente Duterte yung mga, sa term namin yan, nung nabanggit yung siyam na corrupt congressmen. May mensahe rin siya para kay VP Sara Duterte. If she really cared for the people of the Philippines, kung talagang mahal niya ang Pilipinas, siya magsakripisyo. Coexist muna. Total,
mamaya na muna yung mga pamulitika. Total, sigurado naman siya magiging presidente by 2028. Set aside muna mga differences nila ni presidente. Siya ang magsakripisyo, siya ang lumapit. Kasi unity lang ang solusyon ng problema natin ngayon sa Pilipinas. Dapat magkaisa ang taong bayan, dapat magkaisa ang ating mga leaders. Para sa Diyos sa Pilipinas, Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Nagpasya ang House Committee on Justice na hindi buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ang katakataka, ang mga pro-impeachment congressmen pa ang tumutol na buksan ito sa publiko. Si MJ Mondehar sa report. Muling ipresenta sa House Justice Committee ang berdeng kahon mula sa BIR na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at mister niyang si Attorney Man Scarpio. Sa pagpapatuloy ng determination of probable cause hearing sa reklamong impeachment laban sa bise ay sumentro ang diskusyon kung dapat pang buksan ang silyadong kahon. Kung si Manila Representative Benny Abante ang tatanungin, mas mabuti raw sa Senado na lang buksan ang tax records. Mas mainam raw kasi na may suspend sa impeachment saga laban sa bise at trabaho lang daw nila sa komite na tukuyin kung may probable cause pa ang reklamo. Ang anti-Duterte na si Chel Jokno, ipinauubayan na rin sa Senado ang tax records bilang impeachment court. Dinaan naman ni Iloilo Representative Janet Garin sa usapang puso ang tax records ng bise at ipinauubayan na rin sa Senado ang usapin. Inamo naman sa Sagi Party List Representative Paulo Marcoleta ang komite na buksan ang silyadong kahon basta tiyaking hindi ito lalabag sa batas. Binigyang diin niya na bagaman katotohanan ng kanilang hanap ay dapat may acceptable reason o katanggap-tanggap na dahilan ang pagbusisi sa nasabing dokumento. Sa botong 638-0, nagdesisyon ang House Committee on Justice na huwag nang buksan ang silyadong tax records ni na VP Sara at Attorney Mans. Para kay dating Congressman Neil Abayon, posibleng maharap sa kaso ang lahat ng miyembro ng Justice Committee kapag tinuloy na buksan ang income tax returns. Ang TV host na si Attorney Mark Tolentino naman, iginiit na natakot sabay namulitika ang mga kongresista. Yes, possible po yun kasi very clear din po yung confidentiality rules ng NIRC and that has penal provisions, penal sanctions din. So of course, if you do something illegal, may po yun, may repercussion na penal liability. Hindi lang natakot but ang tinitingnan nila ang 2028 election. So they are playing politics. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Mahal, MJ Mondehar, SMNI News.